So yun, kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. Masaya po ako na naibabahagi ko po yung aking mga nalalaman patungkol sa paggagawa ng motor, tungkol sa wiring, pagto-troubleshooting. Kaya naman kung bago ka pa lang sa akin channel o napadaan ka lang at nagustuhan mo yung ganitong tutorial, wag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Pero bago ang lahat, nais ko pong i-shoutout si Sir Alberto Balido. Shoutout sa iyo, Sir. At nais ko rin pong i-shoutout si Sir Hans Christian Sakay from Bataan, galing kay Felin Sakay. Shoutout din po sa inyo, Sir. Mabuhay po kayo. Okay, simulan na natin at baka simulan pa ng iba. Mga padreng, pamilyar po ba kayo sa CKP sensor ng ating Honda Click 150, Click 125 or lahat ng mga FI na mga motor? Napaka-importanteng malaman nyo ang trabaho ng ating CKP sensor sapagkat ito ang nagbibigay ng signal sa ating ECU or ECM kung kailan dapat magbuga ng gasolina ang ating injector at magbigay ng kuryente ang ating ignition coil. Binibigyan nito ng signal ang ating ECM kung kailan niya dapat utusan yung ating injector at ignition coil. Sinasabi ng ating crankshaft position sensor o CKP sensor kung nasaan ang piston, nasa itaas ba or nasa baba. At masasabi kong ito, siya ang nagbibigay ng perfect timing sa ating ECM. At ibig sabihin nito na kapag sira itong sensor na ito, hindi nagagana yung ating injector at di na rin maglalabas ng kuryente yung ating ignition coil. So may pagkakataon na ini-start natin yung motor, umiikot lang yung starter motor, ngunit hindi mo mapapaandar. Kaya naman dyan pumapasok yung code 52. Ngunit paano nga ba natin malalaman kung sira na yung ating ECU or yung ating CKP sensor? At sa pamamagitan ng ating manual, iisa-isahin natin kung paano natin i-troubleshoot yung ganitong issue ng motor. So tara, samahan ninyo ako. Ang ating CKP sensor ay may 6 na wire: white black, white blue, white red, blue yellow, blue green, brown black. Kung ating papansinin, yung guhit ng ating brown black tsaka yung blue green, mataba siya. Ayan o, mataba. Samantala, etong 4 na ito, puro dot lang siya. So, etong 4 na yan, siya yung nagsisilbing pinaka-signal ng ating CKP sensor papunta dito sa ating ECM. So, paano nga ba natin matro-troubleshoot yung ating CKP sensor kung palitin na or yung ating ECM or shortage naman yung ating wiring? So basic lang yan mga padreng. Gamit nga itong manual natin, ituturo ko sa inyo kung paano natin i-troubleshoot yan nang hindi natin hinuhulaan. So ganito lang yung gawin natin mga padreng. So simulan natin dito sa white na may stripe na black. Gumamit lang tayo ng digital tester. So yung test proof na kulay pula, ilagay natin dito sa white black, tapos yung test proof na kulay black, yung negative, ilagay lang natin sa body. So dapat magre-reading siya ng 5 volts to 10 volts. So ulitin ko lang po, positive po ito, white na may stripe na black. Ang voltahe po niya na dapat ibigay ay 5 volts to 10 volts. Ganon din po yung white na may stripe na blue, 5 volts to 10 volts. Ganon din yung white red tsaka blue yellow. So wag po tayong gagamit ng test light sa pagtitest po nitong mga wire na to. So bawal na bawal po yon. Wag po tayong gagamit ng test light. So tester lang po para makuha natin yung ating voltahe. So dapat 5 to 10 volts yung kanyang voltahe. So positive po yan. Okay? Sunod naman natin, ito yung brown black, mapapansin nyo, mataba yung wire, tsaka yung blue green. So yung brown black siya yung output. papunta na siya dito sa ating ECM.
yung blue-green, ito yung ground, yung brown na black, positive po yan mga padreng. So, gamit yung ating digital na tester, yung kulay pula na test proof, ilagay natin dito sa brown na may stripe na black, yung kulay black naman na test proof, lagay natin dito sa green. So, dapat standard po yung kanyang voltahe. So, pag sinabing standard, kung ito ay 5 volts to 10 volts, ito naman brown black natin, dapat 12 volts po yung ating reading po dyan. So, malinaw po ba mga padreng? Para higit po nating malaman kung paano po mag-troubleshoot nyan, dito sa parting kaliwa, ito, basahin natin. CKP Sensor System Inspection. Check the CKP sensor with MCS. Ito yung tinatawag, yung MCS, ito yung aparato, yung pang na ginagamit sa mga FI, yung diagnostic tools. So, yung code na 52, ito nga yun, yung sa CKP sensor natin. Okay. Lumabo. So, simulan natin dito. Sandali. CKP Sensor Circuit Inspection. Connection. White stripe red, positive po siya. Connect to ground. Ganon din po yung white stripe blue, positive po siya, i-connect sa ground. White stripe black, positive po siya, i-connect sa ground. Blue stripe yellow, positive po siya, i-connect sa ground. Dapat yung standard po na voltahe niya 5 volts to 10 volts. Okay, malinaw po ba tayo doon mga padreng? Sumunod naman yung brown black. Connection po ng brown black, positive po yan. Connect to negative o ground, blue-green. So, yung blue-green siya yung negative. So, ang standard po na battery voltage po niya, dapat, kung ito ay 5 volts to 10 volts, ito po, 12 volts yung dapat na ilabas po niyang voltahe. Ngayon, may tanong dito sa baba. Does the standard voltage exist? O, ibig sabihin, kung lahat po ba ng wire na yan, binibigay niya yung tamang voltahe? Halimbawa, no. No yung sagot natin, wala siyang binibigay na voltahe. Ang gagawin lang po natin mga padreng, check an open or short circuit with white red, white blue, white black, blue yellow, brown black, or blue green. So, i-check daw po natin to, yung continuity po nito. I-check natin yung continuity niyan, kung may putol po siya. So, halimbawa, wala naman po siyang putol. Halimbawa, walang putol, pero wala din siyang reading. So, ulitin ko lang po. Hindi naglabas ng reading tong mga wire natin. Tapos, wala rin po siyang putol. So, ito siya. Check an open circuit or short circuit. So, yan nga sa mga wire na yan. Kung wala namang short circuit, palit na po tayo ng ECM. Okay, malinaw po ba? So, ulitin ko lang. Hindi nagbibigay ng voltahe itong mga wire na yan. Tapos, chinek natin ng continuity. So, wala naman siyang putol. Ang may sira yung ating ECM. So, malinaw po ba mga padreng? So, sunod tayo. Kung nagbibigay naman po ng voltahe, itong mga wire na yan, halimbawa, nagbibigay ng voltahe, 12 volts, 5 to 10 volts. So, hanggang dun sa baba. Ito. Does the standard voltage exist? Yes. CKP Sensor Inspection. So, pag nagbibigay po ng voltahe po yan, ibig sabihin, hindi putol yung wiring. So, ang sabi dito, replace the CKP sensor with a new one. So, magpapalit na po tayo ng CKP sensor. Ulitin ko lang po, pag naglabas ng kuryente to, so, good po siya. Ibig sabihin, so, ang papalitan natin, yung CKP sensor. So, malinaw po ba? Erase the DTC, yung code 52. So, alam niyo naman po yan. Test ride. Check the CKP sensor. Yung diagnostic tools. So, mga padreng, sana nasagot ko po yung inyong katanungan kung paano mag-troubleshoot, mag-test ng ating CKP sensor ng mano-mano. So, may idadagdag lang po ako mga padreng. Minsan itong pinakasakit ng CKP sensor natin, nagko-corrosion po yan. So, dapat din po chinecheck natin yan
kung madumi na yan o hindi. So sana mga padreng nakasunod po kayo. Kung may mga katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment sa akin para iisa-isahin po natin yan at pag-aaralan natin. So kaya't kung nagustuhan nyo yung ganitong video at bago ka pa lang sa akin channel, mga padreng, huwag nyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. So thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.